Di po yun totoo, hindi po yun tinatanggap ng Diyos. Ang tinatanggap ng Diyos na bayad, mga kapatid, ay yung kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Sapat na po yun para po ating paniwalaan. Inihayag ng Diyos na tayo sambayan niya bilang iglesia. Kaya po tayo nagtitipon bilang kalipunan ng iglesia. Walang iniligtas ng Diyos, mga kapatid, na labas sa iglesia. Amen po? Kung naniniwala tayo, mga kapatid, na ako ay iniligtas, binayaran ni Kristo, kailangan kabilang ka dun sa sambayan ng Diyos. Kabilang ka dun sa tinatawag na iglesia. Yung iglesia po, mga kapatid, hindi ito yung building, hindi ito kung anuman, kundi ito yung kalipunan, yung nagtitipon bilang mga iniligtas ng Diyos. 2 o 3 o higit dito kapag sila nagtitipon bilang iniligtas ng Panginoon. Ito po ay tinatawag na iglesia ng Panginoon. Ano yung natutunan natin mula sa mga nauna sa atin? Alam po natin na mayroong mga unang nanampalataya sa atin. Nasabi nga, hindi natupad sa kanila yung pangako ng Diyos na pagliligtas, kundi ito ay natanaw lamang nila. Po, sabi, ano yung natutunan natin mula sa mga nauna sa atin? Una, kailangan natin kilalanin ang Diyos sa magitan ng pagtanggap sa mga hinayag nila tulad ng mga nauna sa atin. Ginamit sila ng Diyos, mga kapatid, nung ginamit sila ng Diyos, yung mga naunang nanampalataya sa atin, na yung hinayag nila, mga kapatid, kailangan natin tanggapin. Tulad nila Abraham, nila Enoch, at marami pa pong ibang naunang manampalataya. Kahit na po kumikilala na at naturingan na, sila ay nagsika pa rin na hanapin ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin po, kahit sila po, mga kapatid, hindi sila nakontento dun sa kanilang nalalaman, kundi nagsumika po sila na hanapin, kilanlin ang Diyos. Ganun po, mga kapatid, kahit po tayo tinawag ng Diyos upang patuloy na magpakabanal. Hindi dapat tayo nakokontento na ito lamang, hanggang dito lamang ako. Hindi tayo maaaring maging absolute, mga kapatid, sa bawat bagay na naisip at nararamdaman natin. Kailangan makita po natin yung iba pa. Hindi tayo nakokontento na sinasabi natin, binibigyan natin yung sariling isip natin na hanggang dito o ito lang, mga kapatid. Higit na makapangyarihan ang Diyos na kailangan natin unawain kung ano yung kanyang kapangyarihan. Pang-apat, kung hindi tayo isang tiyak sa isang bagay, ay maaari tayong humiling sa panalangin ng may pagsaalang-alang na maaring iba ang kalooban ng Diyos. Dapat kinikilala po natin yung Diyos sa kanyang kapahayagan na ganun ang Diyos tumugon. Hindi ayon sa ating mga sarili, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Isaalang-alang po natin, mga kapatid, yung kalooban ng Diyos, sapagkat yung kalooban ng Diyos, alam ng Diyos yung ikakabuti natin. Amen po? Ayan po yung ilang na atin pong inaral noong nakaraang linggo. At ngayon, dadako po tayo dun sa pangalawa, sa tanong na ano nga po ba ang pananampalatayang kinalugdan ng Diyos? Sabi po, pananampalatayang tumatalima sa kalooban ng Diyos. Tumatalima, sumusunod dun sa kalooban, dun sa kapahayagan ng Diyos. Ang pananampalataya ay hindi lamang naniniwala o tumatalima sa mga hinayag na ng Diyos sa kanyang mga salita. Ang tunay na pananampalataya rin ay nagtutulak sa isang tao upang sumunod ng may buong pagsisikap sa kalooban ng Diyos. Yun po yung sinasabi po, nagtutulak. Yung pagtalima sa pananampalataya, mga kapatid, ay siya rin nagtutulak sa isang tao upang sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi po siya matapos nating maniwala, maunawaan, hindi pwedeng hanggang dun lamang. Amen pa, mga kapatid? Diyan ba kayo? Kaya po,
pagkatapos manampalataya, sinisimulan na siya po ay turuan. Amen po? Matapos niyang manampalataya, yung tao na si Jesucristo ang nagligtas, nagbayad sa kanyang kasalanan, at naniniwala siya doon, doon pa lamang po sinisimulan na turuan yung isang tao. Hindi pwedeng turuan, mga kapatid, yung isang tao kapag hindi po siya manampalataya doon sa ginawang pagliligtas ng Diyos. Amen pa? Malinaw sa inyo yun, mga kapatid, na ilan sa atin, ginagawa po yun. Tinuturuan silang sumunod sa kalooban ng Diyos, subalit hindi naman nila kinikilala na si Kristo ang Panginoon ng kanilang buhay. Hindi po yun po pwede sa pagtuturo. Kailangan kilanlin niya si Kristo bilang Panginoon niya na nagligtas ng kanyang buhay. Matapos nun, saka pa lamang po tuturuan na sumunod. Dahil kung tuturuan mong sumunod, kanino siya susunod na hindi naman niya pinapanginoon si Kristo? Amen pa? Okay? Sabi nga po, kapag hindi naturuan, nauwi din po sa wala. Kaya po, hindi po dapat ginagawa po yung sige, mag-evangelism tayo. No po? Tapos, may nasyaran ka ng Word of God, no po, may tumanggap, tapos iiwanan mo lamang. Ginagawa po yun ng mga taga-ibang bansa. Dadayo sa Pilipinas, mag-evangelize, daming dadalo, papatanggapin, pagkatapos tumanggap, ipakilala si Kristo, iiwanan lamang. Hindi po ganun yung tinuturo ng Panginoon. Amen pa? Kailangan pagkatapos po nun, sila ituruan. Kapag hindi naturuan, wala lang. Yung ginawa nila, nagsayang lamang po sila ng panahon. Nagsayang lamang sila ng salapi. Kapagkat hindi naman nila itinuro yung paglakad sa pananampalataya. Kaya nga po, sabi po, ito'y nawawalan. Hindi po magkahiwala yung pananampalataya sa pamumuhay. Hindi po totoo yung sinasabing ako'y nananampalataya pero hindi naman po namumuhay. Kapagkat yung pamumuhay, yun po yung ebidensya ng kanyang pananampalataya. Amen po? Malinaw na sa inyo yon. Yung pamumuhay, yun po yung nagpapakita na siya ay nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po hindi siya pinag-ihiwalay. Kailangan pong turuan upang maipakita yung kanyang pananampalataya. Marami ang naniniwala lamang sa mga sinasabi ng Biblia, ngunit hindi naman ito isinasagawa. Dahil dito, ang pananampalataya nila ay nagiging baog. Ang lukot po nun, mga kapatid. Pag sinabi pong baog, walang bunga yung kanilang pananampalataya. Yung mag-asawa, minsan hindi nagkakaanak dahil sabi ng doktor, baog ka. Malungkot po yun, mga kapatid. Malungkot din po, mga kapatid, yung pananampalataya na walang bunga. Kaya tawag din po doon ay baog. Kailangan pong manganak. Amen po? Kailangan manganak sa mamagitan po ng turo kapag po ay yung turo ay isinabuhay, nagkakaroon po ng bunga. Hindi po totoo, mga kapatid. Yung una, aywan ko po kung nakaranas kayo nito. Yung bunga ko daw sa pananampalataya ay yung taong nadala ko sa Panginoon. Hindi po yun yung bunga na tinutukoy. Ang tinutukoy na bunga ay yung nabago ka, ipinapamuhay mo yung aral ng Panginoon. Amen pa? Kung hindi ka nababago sa aral, kung hindi nababago yung iyong isip, hindi nababago, wala kang bunga. Sabi nga, isa kang baog. Malungkot po siya, mga kapatid. Ang tawag po doon ay yung kag. Diba? May mga words na masasakit, mga kapatid. Na mabuti lamang para sa kanilang sarili. Hindi po ito ang itinuturo ng pananampalataya ng Biblia.
na mabuti lamang sa kanyang sarili. Yun po yung karamihan na tinatawag na nanampalataya sa Panginoon Kristo, pero ang sinusugan lamang nila ay yung mabuti lamang sa kanilang sarili. Hindi po handang magsakripisyo, ano po? Hindi handang magtiis. Ang pagiging Kristiyano ay mayroon pong pagtitiis. Ano po? Yung mga pagtitiis, sakripisyo, nangyayari po ito dahil sa kanilang pananampalataya, tulad ng mga nauna. Amen pa? At tingnan po natin mga kapatid yung sinasabi doon sa Hebreo chapter 11, 7 hanggang 12. Sige po, ate, pakibasa po. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y nahatulan ang sanlibutan. Ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya, kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil din sa kanyang pananampalataya, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Mga tolda ang naging tirahan niya, gayon din sina Isaac at Jacob na tumanggap din ng pangakong katulad niyon, sapagkat matapat na hinihintay ni Abraham ang isang lungsod ng Diyos mismo ang nagplano at nagtatag. Dahil din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama kahit na siya'y matanda na at kahit si Sarah ay hindi na maaring magkaanak pa. Nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya't sa isang taong may tuturing na halos patay na ay nagmula ang isang lahi na naging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Okay, salamat po ate. Atin pong aralin mga kapatid yung mga unang nanampalataya sa atin. Ano po? Dahil dun sa kailang pananampalataya, tingnan po natin kung ano nga ba yung mga matutunan po natin sa kanila. Sabi po, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos. Na gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang sambayan ay maligtas. Yung pananalig ni Noe ay naging resulta ng gawa, mga kapatid, pagsunod. Na po? Sabi nga po, mga kapatid, pinakinggan ni Noe yung babala ng Diyos. Ano pong matutunan po natin, mga kapatid? Kailangan yung mga babala sa ating panahon na ang tao ay magbalik loob sa Diyos. Kailangan natin ito pong gawin. Kailangan natin sundin yung mga babala ng Diyos. Dahil kapag hindi natin sinunod, magbibigay ito ng resulta pagdating sa dulo na tayo ay mapapahamak na. Si Noe, hindi po siya napahamak sapagkat sabi nga po, gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang sambayanan ay maligtas. Sino po yung naguhulog sa SS, naguhulog sa Pag-ibig, no po? Yung SS po, mga kapatid, hindi naman siya pinapakinabangan kaagad habang ikay naghuhulog. Bagamat minsan naglolon ka pero babayaran mo pa rin po yun, nagkasakit ka. Pero ang pinakabuuan para mapakinabangan mo po yun, pagdating po dun sa pagiging senior mo na o nag-retire ka na. Amen pa? Ganun po mga kapatid, yung pagliligtas ng Diyos. Yung papakinabangan natin yung lahat ng ating ginagawa sa buhay na ito. Bagamat mahirap po mabuhay sa mundong ito. Bagamat mahirap minsan kung kapos ka maghulog sa SS. Pero pagdating sa dulo, mga kapatid, dun po yung kapakinabangan nito. Kapag sasabihin natin pagdating dun sa dulo, Lord, bakit hindi mo ako nakikilala? Bakit ako hindi pwedeng pumasok sa iyong kaharian? No po. Sabi ng Panginoon, hindi kita nakikilala sapagkat hindi ka naman nanampalataya sa akin noon. Ang pananampalataya
ay hindi yung kung kailan ka naroon na. Amen po? Ang pananampalataya ay sa ngayon. Sabi nga po, kapag narinig natin ang salita ng Panginoon, huwag na natin papagmatigasin ang ating puso. Okay, yun po yung una. Sabi po, at pangalawa, tumalima, sumunod si Abraham nang siya ay papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At tumayo sila bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Yun po yung pananampalataya nung tawagin. No po. Sumunod si Abraham dahil dun sa pangako. Yung pangako, mga kapatid, yun yung tinitingnan ni Abraham. Bagamat hindi niya alam kung saan siya paroroon. Basta ang tinitingnan, Lord, susunod ako dahil dun sa pangako. Di ko alam kung saan mo ako, Lord, dadalhin. Basta susunod ako, alam kong may pangako ka. Mga kapatid, hindi po nagbabago ang Diyos sa kanyang pangako. Amen po? Hindi siya nagbabago sa bawat mananampalataya. Kaya kailangan po tayong sumunod sa ating Panginoon. Ano pa po? Kung wala tayong pananalig, sabi po, napakahirap sumunod. Kung wala tayong pananalig, napakahirap sumunod. Sabi nga po, hadlang. May mga hadlang. Kaya po hindi tayo nakakasunod dahil mayroon pong mga hadlang. Ano po yun, mga kapatid, yung mga hadlang? Una, yung hindi po pinapasama ni Yahweh. Kasi naging hadlang, mga kapatid, kay Abraham, yung si Terah, na hindi siya pinapasama. Pero sumama eh. Kaya nung sinama niya ito, hindi po siya kinausap ng Panginoon. Sa atin po, mga kapatid, ano yung mga hadlang? Yung mga stronghold sa buhay natin, mga kapatid. Yun yung mga hadlang. Yung atin pong mga kinasanayan ng kaisipan na ayaw natin mabago. Na sinasabi ng Diyos yung ating mga kinasanayan ng kaisipan na dapat mabago. Kapag hindi tayo nagpasya na baguhin yon, mga kapatid, hindi tayo makakasunod sa Panginoon. Amen po? Lalo't kapag nagtuturuan na po, tapos dedepensahan mo pa, malinaw na sa salita ng Diyos, tapos nagdedepensa tayo, hindi ka po makakasunod. Kawalan po yun, mga kapatid, ng pananalig. Amen po? Kasi yung pangako, mga kapatid, mararanasan lang natin kapag tayo nanalig, kapag tayo sumunod. Hindi naman po nauuna yung pangako. Dapat nauuna yung pagsunod. Ang pagsunod, nagre-resulta ito dun sa pangako ng Diyos. Gayon din po yung nangyari kay Abraham. Ano ba po? Gayon din po si Sarah, nanalig siya ng tapat. Tapat ang Diyos, yung pananalig niya ay tapat ang Diyos sa pangako. Kaya po, sabi niya, tayo'y sumusunod sa Diyos, nananampalataya sa Diyos dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Kailangan po buo yung atin pong pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos na tapat siya. Minsan sumusunod po tayo, mga kapatid, dun sa sarili natin, tapat ang Diyos dun sa aking hinihingi. Dapat malinaw po na, sabi nga po, tatanggapin po natin kung ano yung gusto ng Diyos, hindi yung gusto natin. Nagmamata pa tayo, mali po itong pananalig, yung nagmamata pa tayo dahil dun sa tutugon ng Diyos ayon dun sa gusto natin. Dapat nagmamata pa tayo dahil yung itutugon ng Diyos ay gusto niya. Dahil alam ng Diyos yung ikakabuti natin. Amen pa? Amen? Ano pa po, mga kapatid? Gayon din si Abraham, inihandog niya si Isaac dahil nanalig siya na hindi ito mamamatay. Tingnan niyo po yung pananalig ni Abraham. Inihandog niya si Isaac dahil naniniwala siya na hindi ito mamamatay. Bakit ganun yung paniniwala ni Abraham? Dahil nangako ang Diyos, mga kapatid, na sa pamamagitan ni Isaac, doon magmumula yung lahi. Siyempre, hindi siya papatayin. Amen po? Bagamat inihingi ito ng Diyos na ihandog. Ganun po, mga kapatid. Maniwala tayo doon po sa salita ng Diyos. Kung ano yung kanyang pangako.
Sabi nga po, bagamat masamang babae si Rahab, hindi siya napahamak dahil sa tinulungan niya ang mga lingkod ng Diyos. Ito po mga kapatid, linawin natin na po. Ang tanong, kinalugdan ba ng Diyos yung pagsisinungaling ni Rahab? Anong sagot? Hindi po mga kapatid. Bagamat nagsinungaling siya, na po, tinago niya po kasi mga kapatid, yung mga anghel ng Diyos. Na po, nagsinungaling si Rahab doon nung pagtago niya doon sa mga anghel ng Diyos. Pero ang tanong, kinalugdan ba ng Diyos yung pagsisinungaling ni Rahab? Hindi po, mga kapatid. Alam ba ni Rahab yung pananampalataya kay Yahweh? Anong sagot? Tanungin ko ulit, mga kapatid. Alam ba ni Rahab yung pananampalataya kay Yahweh? Hindi pa po, mga kapatid. Hindi alam niya yung pananampalataya tungkol kay Yahweh. Pero bakit ginawa niya yon? Yung pagsisinungaling. Bakit tinago niya yung mga tiktik na yon? Na lingkod ng Diyos. Ang alam ni Rahab, kung bakit niya ito ginawa, dahil dun po sa balitang ginawa ni Yahweh. Dun sa ginawa ni Yahweh, dun po sa dagat ng tambo. Nabalitaan lamang niya yung balita tungkol kay Yahweh. At maging din po sa dalawang kilabot na ginawa ng Diyos. Nabalitaan lamang na ang Diyos na ito ay makapangyarihan. Pero yung buong pananampalataya, hindi po alam ni Rahab. Sa tingin natin, mga kapatid, alam kaya ni Rahab yung standard ni Yahweh? Hindi po, mga kapatid. Dahil wala pa siyang pagkakilala ng lubusan kay Yahweh. Nabalitaan lamang niya yung ginagawa ng Diyos. Ang basya ng pananampalataya ayon dun po lamang sa alam natin at doon tayo hatulan ng Diyos. Amen po? Kaya dun sa mga alam natin, mga kapatid, tungkol sa Diyos, kailangan itong may sabuhay, may saganap, masunod dun sa mga alam natin. Sapagkat kung hindi natin sinusunod yung tungkol sa alam natin, tungkol sa Diyos, dun po tayo hatulan ng Diyos. Amen po? Sapagkat tayo po ay patuloy na binabanal at binabanal ng Diyos. Kaya po tayo, mga kapatid, yung pananampalataya po natin sa Diyos ay hindi po pantay-pantay. Amen po? Amen po? Iba yung ilan lamang po yung alam nila tungkol sa Diyos. Yung ilan ay marami ng alam tungkol sa Diyos, marami ng tinanggap, at ang bawat isa sa atin ay hatulan ng Diyos ayon sa ating alam. Kaya po mga kapatid, ito, kailangan po natin itong matutunan para sama-sama tayong lumago. Huwag po natin ikukumpara, mga kapatid, yung ating sarili sa iba. Amen po? Huwag po natin ikukumpara. Dahil hindi nga po pantay-pantay yung atin pong standard yung paglago sa pananampalataya. Kailangan po natin siyang unawain ayon dun sa kanyang pananampalataya kung anong mayroon siya. Amen pa? Kapag hindi po natin yung ginawa, mga kapatid, na hindi tayo marunong kumilala, pinapantay palagi natin yung ating sarili sa iba, ano pong mangyayari? Mag-aaway-away, matitisod, magkawatak-watak po tayo. Hindi po ganun yung pananampalatayang itinuro sa atin. Dito po, kay Rahab, inunawa ng Diyos si Rahab kung anong mayroon pa lamang alam si Rahab. Ginalang ng Diyos yun, mga kapatid. Amen pa? Ganun po dapat tayo magturingan bilang magkakapatid sa pananampalataya. Sapagkat hindi po pantay-pantay yung atin pong pananampalataya. Hindi pantay-pantay yung atin pong pagkaunawa
yung tinutukoy ko pong pananampalataya, yung pagkaunawa natin sa salita ng Diyos. Saan po nauuwi ang wastong pananampalataya, mga kapatid? Sabi po, ang pananampalataya ay nauuwi sa pagsunod sa Diyos. Kung sinasabi natin na ako ay nananampalataya, kailangan ito ay nauuwi sa pagsunod sa Diyos. Naniwala nga po si Noe na ang Diyos ay hahatol sa panahon niya at siya ay handa para rito. Kung tayo ay naniniwala, mga kapatid, na may lawang apoy at mayroon pong buhay na walang hanggan at makasama ang Diyos, kailangan sundan po natin yung ginawa, mga kapatid, ni Noe, na sumunod dun sa utos ng Diyos. Sumunod si Noe sa utos ng Diyos, kaya ginawa niya yung daong kahit po panahon ng tag-init dahil hahatol ang Diyos sa takdang araw. Naniwala si Abraham na ang Diyos ay magtatatag ng bagong lungsod na kaya po siya sumunod. Amen po? Naniniwala tayo na sa takdang panahon at mahahati, paghihiwalay ng Diyos na po, yung Kanya at yung hindi Kanya. Kaya kailangan tayo sa ngayon pa lamang ay sumunod na sa Diyos kung gusto natin makasama ang Diyos. Naniwala po si Sarah dahil dito ay hinayaan niyang makapangyari ang kalooban ng Diyos upang siya ay magdalang tao, mga kapatid. Kahit po sa panahon na kung titingnan sa isip ng tao, hindi na siya magkakaanak. Pero dahil naniwala siya sa Diyos, na siya ay magdadalang tao, sumunod po siya sa kalooban ng Diyos. Naniwala si Rahab at bagamat kapos pa sa nalalaman, ay ginawa niya ang kailangan bilang pagpapailalim sa kalooban ng Diyos. Amen po? Nagpailalim siya. Bagamat kapos yung kanyang pananampalataya, hindi pa sapat na makilala niya ang Diyos. Sabi nga po, nabalitaan lamang niya. Saan nauwi ang wastong pananampalataya? Pangalawa, ang pananampalataya ay nauwi sa pagiging mabunga para sa Diyos. Naniwala si Noe sa kanya, kaya po binuo niya yung daong at nangaral sa panahon niya. Amen po? Kung tayo naniniwala, inaatasan tayo ng Diyos na mangaral ng Ebanghelyo. Kung hindi naman tayo naniniwala, wag tayong gumawa. Amen po? Pero tandaan po natin, sa takdang panahon, hahatol ang Diyos. Naniwala po si Abraham at kanyang iniwan yung Ur na kanyang kinamulatang bayan. Bagamat komportable na siya doon sa kanyang kinamulatang bayan, mga kapatid. Pero dahil sa kanyang paniniwala, iniwan niya yung lugar na yon sa pagkatawag sa kanya ng Diyos. Naniwala si Moises, kaya po mas pinili niyang makihati sa kapihang dinaranas ng mga Israelita. At dahil dito, ay nagamit siya ng Diyos upang hanguin ang Israel mula sa pagkaalipin ng Diyos. Matutunan po natin, mga kapatid, yung ginawa ni Moises. Alam natin na mayroon pong kapamakan at pagdudusa sa daktang araw. Kailangan matutunan po natin, bagamat hindi madali, mahirap yung ginawa ni Moises. Mahirap, mga kapatid, lalo sa ating mga kamag-anak at kaibigan, kailangan po silang makarinig ng Ebanghelyo ng mabuting balita. Kung ayaw natin silang mapahamak, kailangan silang mahango kung nasaan sila ngayon upang sila ay makakilala sa Panginoon. Amen po? Amen? Yun po yung pinapakita po nung ginawa ni Moises. Hindi po niya sinamantala yung pagkakataon na yung maging anak ng prinsesa, mamuhay bilang isang hari. Hindi po niya yung sinamantala. Kundi nakita niya yung higit doon na mahalaga, na mahango sa kahirapan yung kanyang kababayan. Amen po?
Ano pa po, mga kapatid? Maaari bang maging puspos sa pananampalataya ang isang tao nang hindi nagiging mabunga? Ulitin ko po yung tanong. Maaari bang maging puspos, lubos, buo, yung pananampalataya ng isang tao na hindi naman siya nagiging mabunga? Hindi po, mga kapatid. Hindi, mga kapatid. Kung hindi ka naman nababago, kung hindi ka naman nagpapasya na mabago ka, na sundin yung kalooban ng Diyos, hindi ka mapupuspos ng iyong pananampalataya. Kasinungalingan lamang yung sinasabi at pag-aangkin natin, mga kapatid, na ako'y nananampalataya, ako'y puspos ng pananampalataya. Pero hindi naman tayo nagpapasya na magbago sa ating buhay. Wala siyang bunga yung sinasabi natin na ako ay may pananampalataya. Nanampalataya po sila, mga kapatid, yung mga nauna. Kaya sila tumugon sa panawagan ng Diyos. Kaya po sila napuspos sa pananampalataya at naging mabunga. Hanggang sa ngayon, mga kapatid, bagamat napakatagal ng panahon, yung mga nauna sa atin, nakikita natin na sila po ay tinaguriang mga hero ng pananampalataya dahil naging mabunga yung kailang buhay bilang isang Kristiyano. Ang buhay Kristiyano ay buhay pagsunod at paglilingkod. Hindi po tayo pangdekorasyon lamang. Amen po? Hindi po tayo pangdekorasyon lamang bilang mananampalataya. Walang Kristiyanong hindi po lingkod ng Diyos. Lahat dapat ng Kristiyano ay tagasunod sa ating Panginoon. Ay naman po, mga kapatid, yung itinuturing ni Pablo, ni Santiago na patay na pananampalataya. Ano po yung sinasabi doon sa Santiago chapter 2, 14 to 16? Pakibasa ate. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? May liligtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magkabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang naidudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Okay, kanina po, inaaral natin yung Hebreo chapter 11, yung nakakalugod na pananampalataya. Ito po yung contrast, mga kapatid. Ito po yung kakontra nung nakakalugod na pananampalataya. Ito yung tinutukoy po ni Santiago na patay na pananampalataya. Amen po? Sabi nga po, ibinigay ni Santiago yung kahulugan ng patay na pananampalataya. Ano po ang sabi doon sa verse 15? Sabi po, kung sasabihin, 15 na lang kuya. Ayan. Sabi po, kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at mabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti pang maidudulot sa kanya iyon. Anong sagot? Wala. Walang maidudulot sa kanya iyon. Yung sinasabi mong patnubayan ka nawa ng Diyos at magbihis ka at magpakabusog. Tapos wala ka naman ibibigay sa kanya ayon dun sa kanyang pangailangan. Wala siyang maidudulot. Ang tawag po doon, patay na pananampalataya. Hindi po lahat ng magagandang pananalita, kung hindi naman ito isinasagawa, ito'y patay na pananampalataya. Mas mainam pa yung masakit na salita kung ito ay nagdudulot ng pagbabago dun sa buhay ng bawat isa o sa buhay ko mismo. No po? At magbago ako dun, ito ay may dudulot sa akin. Amen po? Ito'y buhay na pananampalataya.
Ano pa po, mga kapatid? Yung sinasabi doon sa, saan ba? 15. Mga kapatid, sorry. Halimbawa, may isang kapatid, sabi niya, walang maisuot at walang makain. 16. Ayun na po pala, mga kapatid, yung halimbawa na sinasabi ni Santiago na patay na pananampalataya. Ano pa po, mga kapatid, yung resulta ng pananampalataya na sinasabi naman po dun sa Hebrew chapter 11, 32 hanggang 38. Magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para maisalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jephtheh, David, Samuel at mga propeta. Dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, nagwagi sila laban sa mga kaharian, namuhay sila ng matuwid, at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Napaamo nila ang mga leon. Napatay ang naglalagablab na apoy at nakaligtas sila sa tiyak na kamatayan. Sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Kaya't natalo ang hukbo ng mga dayuhan. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, ibinalik sa ilang mga babae ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay matapos ang mga ito'y buhaying muli. May mga tumangging sila'y palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang sila'y muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Mayroon namang hinamak at hinagupit at mayroon ding ibinalanggong nakakadena. Ang iba naman ay pinagbababato, nilagay sa dalawa at pinatay sa tabak. Ang iba'y nagdamit ng balat ng tupa at kambing. Ang iba'y namulubi, inapi at pinagmalupitan. Hindi karapat-rapat sa kanila ang daigdig. Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa mga yungib at lungga sa lupa. Okay, salamat po ate. Ano po yung sabi nung may sulat ng Hebreo sa mga Kristiyanong Hebreo? Sabi po, magpapatuloy pa ba ako dun sa mga pagpapahayag tungkol dun sa mga nanampalataya? At nagpatuloy nga po siya at hinayag niya, mga kapatid, yung mga nagpatuloy, kahit na po sila ay nahirapan, kahit na po sila ay inusig sa kanilang pananampalataya, ipinakita po yung kanilang pananampalataya. Ano po yung sinasabi, mga kapatid, dun sa verse 33? Dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, nagwagi sila laban sa mga kariang namuhay sila ng matuwid at nakamit ng ang mga ipinangako ng Diyos. Napaamo nila yung mga leon. Paano ito nangyayari sa buhay ng tao? Mga kapatid, paano nangyari sa kanila? Na sabi po, napaamo nila ang mga leon. Paano nila nalaman na magagawa nila iyon? Paano nila nalaman na mapapaamo nga nila ang leon? Paano nila nalaman na magkakaroon sila ng lakas, mga kapatid, na magagawa nila iyon? Ano pong ginawa nila? Sumuong sila. Sumunod sila, mga kapatid. Amen ba? Ito yung ayaw ng karamihan na sinasabi nila na sila'y nananampalataya. Yung pagsuong dun sa laban, pagsuong dun sa pinapagawa ng Diyos. Gagawin lamang nila yung ayon sa kanilang isip, ayon sa kanilang pagkakilala sa kanilang sarili, ay magagawa ko. Pero pag yung ayon sa kanilang isip na hindi na nila kayang gawin, hindi nila gagawin. Kawalan po ng pananampalataya. Hindi mo mapapaamo yung leon kapag hindi ka susuong sa pinapagawa ng Diyos. Nanampalataya sila. Sinubukan nila, mga kapatid. Amen po? Sinubukan nila na sundin yung kalooban ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Sa gitna ng sinubukan nila na sundin ang kalooban ng Diyos. Nanampalataya sila. Ginawa nila, mga kapatid, yung pinapagawa ng Panginoon. Ito naman po yung resulta ng
kabilang panig na pananampalataya. Ano po? Tingnan natin yung kabilang panig ng pananampalataya. Sinasabi doon po sa verse 35. 35. Sabi po, dahil sa pananampalataya sa Diyos, ibinalik ang ang mga babae ng kanilang mga mahal sa buhay na namatay matapos ang mga ito'y buhayin na muli. Ano po yung sinasabi sa 36? Tuloy po natin yung may mga tumangging sila'y palayain sapagkat pinili nila na mamatay sa pahirap upang sila'y muling buhayin at matamo na mas mabuting buhay. 36, mayroon namang hinamak at hinagupit at mayroon ding ibinilanggong nakakadena at ang iba naman ay pinagbabato, nilagari ng dalawa at pinatay sa tabak. Yun po yung kabila nung pananampalatayang pagsunod sa Panginoon na pwede pong mangyari sa atin sa pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon. Na ito yung karamihan na tinatanggihan ng ilang mga tao na sila daw po ay nananampalataya sa Diyos. Pero po mga kapatid, higit na mahalaga na makita natin kung ano yung kabutihang dulot ng ibibigay ng Diyos sa atin. Ano po yon? Yung buhay na walang hanggan na makasama ang Diyos. Amen ba? Pero sa gitna po ng mga utos na hindi natin pagsunod sa Kanya, o kaya yung susundin lamang natin, yung gusto natin, wala tayong matatamo na buhay na walang hanggan. Amen po? Dahil yung pagsunod ay hindi lamang dapat pinipili natin yung gusto natin sundin. Sabi nga po, yung resulta ng pagsunod sa kalooban ng Diyos ay katagumpayan. Hayag sa mga resulta ng ating paglilingkod ayon sa niloob ng Diyos. Ano pa po? Yung tagumpay, mga kapatid, na bunga ng pananampalataya na makikita po natin dun sa mga binasa natin, mga kapatid. Bagamat dumaan sila sa mga pagtitiis at paghihirap, pero tagumpay pa rin sila dahil nakamit nila yung buhay na walang hanggan. Ang katagumpayan nila hindi lamang para magkaroon po, mga kapatid, ng ari-arian dito sa sanlibutan, kundi ang mamuhay sa pananalig, makamit ng Diyos para magamit ng Diyos para ipakilala ang Diyos. Amen po? Dapat po yun yung ating patuloy na pinagsusumikapan, mga kapatid, sa sanlibutan ito. Magamit ng Diyos dito sa sanlibutan ito na maibalik yung tao para sa Kanya. Amen po? Wala pong ibang dahilan, mga kapatid, kung bakit tayo, mga Kristiyano, ay pinapanatili pa ng Diyos dito sa mundong ito. Magamit ng Diyos upang yung mga taong hindi pa nakakabalik sa Kanya ay makabalik sa Kanya. Sapagkat kung ang Diyos ay tatanungin, mga kapatid, ang lahat ng tao ay gusto niyang iligtas. Subalit ang maliligtas lamang ay yung mananampalataya sa Kanya. Paano siya mananampalataya kung walang nagpapahayag, kung walang nagpapagamit na ang tao ay may balik sa Kanya? Amen pa? Naunawaan po natin yung layunin ng Diyos sa bawat isa po sa atin bilang mga Kristiyano. Kaya nga, pinapahayo po tayo. Ano ang resulta, mga kapatid, nung pagsunod sa kalooban ng Diyos? Pangalawa, sabi po, pagpapakasakit at pagtitiis ng bunga ng ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sabi nga po, pagdurusa at pagtitiis dahil sa pananampalataya. Natural po yun, mga kapatid. Normal po yun, mga kapatid, na mayroon pong pagdadaan ng pagtitiis yung isang Kristiyano dito sa mundong ito. Minsan yung pagtitiis muna, mayroon muna pong pagtitiis yung tao bago po yung katagumpayan. Lahat po ganun, mga kapatid. Amen po? Lahat po ay kailangan magdaan dun sa pagtitiis para makamit yung katagumpayan, yung buhay na walang hanggan.
ganun po yung nangyari sa kanila. Kahit naman po sa ating panahon. Ang kaisipan po na lagi dun sa katagumpayan, walang pagtitiis, kawalan po yun ng pananampalataya. Kailangan isipin natin na sila man ay dumanas na ito. Ano yung pwedeng sabihin natin na excuse ako doon? Hindi po dapat isipin na excuse tayo dun sa pagtitiis. Nasa mundo po pa tayo, mga kapatid. Nasa mundo po tayo na kinalalagyan kung saan yung taong makasalanan ay naroon. Kaya tayo may pagtitiis. Sapagkat yung sanlibutan ito ay hindi tayo para rito. Nandito tayo para yung mga tao ay maibalik sa Diyos. Narito tayo para kasangkapanin ng Diyos. Para yung mga taong nahiwalay sa Kanya ay makabalik sa Kanya. Sa lahat ng paggawa noon, mga kapatid, mayroong pagtitiis. Amen po? Sabi nga po, ang tunay at wastong pananampalataya ay laging nauwi sa pagsunod sa Diyos at pagiging mabunga para sa Kanya. Sapagkat ito ay modelong ipinapakita ng apostol mula sa mga nauna sa atin. Itinuring na dakila ang kailang pananampalataya at sa pagganap nila ng kailang gawin. Ay nakaranas ang iba ng katagumpayan ng ipinangakong makakamit nila sa kailang pagsunod. Habang ang iba naman ay nagtiis at nagdusa bilang resulta ng kailang pagsunod kay Yahweh. Ngunit iisa ang punto. Silang lahat ay sumunod. Anuman yung naging katumbas nito sa kailang buhay. Okay, dumako po tayo dun sa pangatlo, sa tanong na, ano nga po ba ang pananampalatayang kinakalugdan ng Diyos? Pananampalatayang nagtitiwala sa bawat pangako ng Diyos. Pananampalatayang nagtitiwala sa bawat pangako ng Diyos. Ang pananampalataya ay may paninging panghinaharap din. Yung pananampalataya daw po ay may paningin siyang panghinaharap. Paningin dun sa darating. Ito'y naniniwala sa bawat pangako para sa hinaharap. Sa katunayan, ay hindi may papamuhay ng isang tao ang pananampalataya sa kasalukuyan kung hindi naman siya namamag-asa sa hinaharap. Amen po? Hindi ka makakapamuhay sa pananampalataya kung hindi ka namamag-asa dun sa hinaharap. Kaya nga takot ka gumawa ng kasalanan dahil pag namuhay ka sa kasalanan, sa ngayon may hinaharap na kaparusahan. Yung naisulat na ginawa ng Diyos, yung mga basihan ng katapatan ng Diyos sa atin, ginawa iyon ng Diyos sa kanila. Na mag-asa, mga kapatid, na mag-asa sila. Gayon din po, mga kapatid, tayo. Namamag-asa ako, kayo. Namamag-asa tayo sa kasalukuyan. Naglilingkod ako, tayo, mga kapatid. At yung mga pangako sa ating doon pa natin tinitingnan, mga kapatid. Amen po? Na natitiyak gagawin ng Diyos yung mga pangakong iyon. Hindi kaya ang kapabayaan at pagiging makasarili ng maraming Kristiyano sa panahon natin dahil sa kawalan nila ng pananampalataya sa mga gagawin pa ng Diyos sa hinaharap. Yun po yung hindi dapat nating ginagawa, mga kapatid. Yung kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Dahil nakatingin yung ating mga paningin sa pangkasalukuyan. Kapag nakatingin tayo sa pangkasalukuyan, ginagawa lang natin yung ating mga sariling kagustuhan. Hindi kaya, sabi po, nakatingin lang tayo sa kasalukuyan. Kaya tayo nakukumpromiso sa atin pong pananampalataya. Doon po nagsisimula yung pagiging kompromiso sa salita ng Diyos. Dahil nakatingin tayo sa kasalukuyan. Ano ba yung pag-asa nila? Para naman po tayo ay mag-asa doon po sa inaharap. Ano po yung sinasabi doon po sa Hebrews chapter 11, 13 hanggang 16? Pakibasa atin.
Silang lahat ay namatay na may pananampalataya sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nilang sila'y mga dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinapakilala ng mga taong nagsasalita ng ganoon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung ang mahal nila ay ang lupaing kanilang pinanggalingan, may pagkakataon pa sana silang makabalik doon. Ngunit ang hinahangad nila ay isang lungsod na higit na mabuti, ang lungsod na nasa langit. Kaya naman hindi ikinahiya ng Diyos sa siya'y tawaging Diyos nila, sapagkat sila'y pinaghanda niya ng isang lungsod. Okay, ano po yung sinasabi doon po sa verse 13? Paano sila na mag-asa sa inaharap? Sabi po sa verse 13, silang lahat ay namatay na may pananampalataya sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Natanaw nila yung gagawin ng Diyos na pagliligtas sa kanila. Amen po? Sa kanila, pero sa atin mga kapatid, naganap na yung pangako ng Diyos sa kanila at naganap na rin yung pangako ng Diyos sa atin na yung ginawa ng Diyos na pagliligtas. Ano pa po mga kapatid? Ano yung sinasabi po dun sa verse 16? 16a. Sabi po mga kapatid, kaya naman hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y tawagin Diyos nila sapagkat sila'y ipinaganda niya ng isang lungsod. Ano po yung makita natin diyan sa verse na yan, mga kapatid? May mga tao po palang ayaw ng Diyos na tawagin Diyos nila. Ano po ang sabi ko? Ayaw. Ano po? May mga tao palang ayaw ng Diyos na tawagin Diyos nila. Parang ayaw kong tawagin ako ng anak ko na tatay niya ako. Ano yung dahilan ng Diyos, mga kapatid? Bakit po ayaw ng Diyos na tawagin Diyos nila? Marami sa atin panahon ngayon na sinasabi lang, Diyos ko ang Panginoong Jesucristo. Pero kung susukatin, mga kapatid, ngayon pa lang ay sinasabi na ng Diyos, mga kapatid, na ayaw niya. Sabi niya, ayaw ng Diyos na tawagin Diyos nila. Sino ang mga taong may karapatang tawagin Diyos nila si Yahweh? Sabi po, ang pananampalataya nila ay busilak, mga kapatid. Pag sinasabing busilak, yung pananampalataya nila ay totoo, tunay, hindi po siya nagkukunwari. Hindi siya nagsisinungaling. Amen po? Napakahirap pong makatrabaho, makasama sa bahay, yung isang taong sinungaling. Maaari ka po niyan ipagkanulo. Ngayon, pag dito kaharap mo, ang bait mo naman, pastor. Mapagbigay ka, pagdating mo dun sa kabila, yan si pastor, ano yan eh? Ano po? Ako po, sa akin lang to, mga kapatid, tapatin ko po kayo. Yung isang tao, kapag nahulihan kong siya'y sinungaling, mapagkunwari, agwat na po ako sa kanya ng kaunti. Hindi, kung paano kami noon, ganito kami ka-close, pero pag napatunayan ko na siya'y nagsisinungaling, agwat po ako sa kanya. Agwatan ko po siya, mga kapatid. Sapagkat, delikado po yun, mga kapatid. Amen po? Sapagkat wala po dapat Kristiyanong ganun. Amen po? Mismo ang Panginoon, ayaw niya na tawagin siyang Diyos nila ang Panginoon kung ang tao po ay sinungaling. Amen po? Ano pa po, mga kapatid? Sabi po, ang pananampalataya ay busilak, wasto, at inahanap ang kalooban ng Diyos. Handa nilang ipagpalit yung kasalukuyang, yung kanilang tinatamasa. Handa po nilang ipagpalit kung anumang mayroon sila. Masunod lamang nila ang kalooban ng Diyos.
kung kinakailangan masunod lamang nila si Yahweh. Ngunit, sabi nga, ngunit namatay sila na may pananalig. Yung binabanggit po doon kanina sa verse 13. Natanong nila yung pangako. Kung tutusin, hindi naman po nila nakita. Na po. Hindi naman po nila nakamit. Na-imagine lang nila, mga kapatid, yung pagliligtas ng Diyos. Naisip nila. Kaya tinaya nila yung kanilang buhay dahil dun sa na-imagine po nila, mga kapatid, nagagawin ng Diyos na pagliligtas sa kanila. Amen po? Ganun po, mga kapatid, yung kanilang pananampalataya. Kaya, ang tingin sa kanila, o mismo ang tingin sa kanila, o tingin nila sa kailang sarili, sila'y dayuhan at nag-iibang bayan dito sa lupa. Yun po yung sinasabi doon sa verse 14. Bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, dapat po, mga kapatid, ang tingin natin sa ating sarili, tayo po ay dayuhan lamang sa mundong ito. Tayo po dapat, ang tingin natin sa ating sarili, tayo po ay naging ibang bayan sa mundong ito. Sapagkat hindi po panghabang buhay, narito tayo sa sanlibutan ito na sinira na ng mga kasalanan. Kaya nga, sabi po palagi, huwag kayong aayon sa takbo ng sanlibutan ito sapagkat hindi ito yung panghabang buhay na tirahan ninyo. Amen po? Ano ang kailang ginawa dahil sa mga pag-asa, dala ng pangako ng Diyos? Una, sila'y umasa sa mas mainam na lungsod na tahanang mula sa Diyos. Kanilang ipinagpalit ang kasalukuyan para sa inaharap. Sila'y umasa sa mas mainam na lungsod na makikita po natin doon sa Hebrew chapter 9, no po, hanggang 10. Nabasa na po ito kanina, ano po? Tapos po diyan sa 13 hanggang 16. Ano po, inaharap ng mas mainam kaysa sa kasalukuyan. Ano po? Yun yung kanilang ginagawa sa buhay na dapat po nating tularan bilang mananampalataya, yung mga naunang mananampalataya sa atin. Na sila nga po, sabi ko po, sila na-imagine lang nila yung pagliligtas ng Diyos. Natanaw lang nila, naisip nila. Pero po, namuhay sila na may pananampalataya. Namatay sila na may pananampalataya. Dahil doon sa ipinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Amen po? Okay, bago tayo magtapos, ano po yung ating inaral? Ano yung nakakalugod na pananampalataya sa Diyos? Una, sabi po, pananampalatayang tumanggap ng bawat kapahayagan ng Diyos. Pangalawa, pananampalatayang tumatalima sa kalooban ng Diyos. Pangatlo, pananampalatayang nagtitiwala sa bawat pangako ng Diyos. Ano po ang sinasabi sa atin pong pagtatapos? At kinalugdan ng Diyos ang mga taong noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Na makikita po natin sa Hebrew chapter 11, verse 2. Anong uring pananampalataya ang kinalulugdan ng Diyos? Ito'y pananampalatayang nakasentro, hindi sa kung ano ang gusto natin, kundi sa kung ano ang gusto ng Diyos para sa atin. Ito'y paniniwalang naniniwala at tumatanggap sa bawat kapahayagan ng Diyos na nahayag sa Kanyang mga ginawa at sa mga nakaraan. Pagsunod sa Kanyang mga kalooban upang makapamuhay tayo sa kasalukuyan para sa Kanya at pagtitiwala sa Kanyang mga pangako na gagawin pa lamang niya sa hinaharap. Tiyak po at malinaw ang uri ng pananampalatayang inahanap ng Diyos mula sa tao. At ito po'y pinagpapasyahan lamang natin, ngunit nakasalig lamang sa kalooban ng Diyos para sa atin na nahayag sa Kanyang mga salita. At ito po ang dahilan na kailangan natin pagsikapan, aralin at unawain ang Kanyang mga salita nang may pagpapakumbaba. Sapagkat sa ganitong paraan lamang natin makikilala ang tunay na Diyos katulad ng mga nauna sa atin.
Hindi po tayo nagtatakda. Hindi po tayo ang nagtatakda ng panuntunan ng pananampalataya. Ito po ay atin lamang na hinahango mula sa mga nauna sa atin. Bagamat maaring mas marami tayong nalaman kaysa sa kaila. Gayunpaman, katulad nila, ito'y palagi nakasalalay sa kung ano ang sinasabi ng Diyos mula sa kanyang mga salita. Maraming salamat po, mga kapatid. Natawa po, mayroon po tayong natutunan upang ang bawat ginagawa natin ay kalugdan ng Diyos. Muli po, magandang umaga pa po. Magandang tanghali po mga kapatid. Darako po tayo sa isa sa pinakamahalagang gawain po ng ating pananampalataya. Bago po ang lahat, samahan niyo po muna akong bumasa sa Lucas 21 verse 1 to 4. Nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naghulog ng kanilang kaloob. Sa lalagyan nito sa templo, nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, sinabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa sa kanilang lahat. Sapagkat bahagi lang ng di nila kailangan ng kanilang pinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Yun po, akala ko po dati yung 2 kusing, akala ko po parang wala lang po kasi dahil ayun lang po yung pera niya. Pero nung mga bandang huli po na binabasa, lagi ko po napapakinggan, napakalaki po pala ng 2 kusing na yun kasi po yun po dalawang salapi. Pag po, po yung 2 salapi, nung araw po nila, meron na po silang isang pera. Sa atin po, inisip ko po sa mga ninuno natin, lola natin, ang piso po, napakalaki na po nung sa panahon po. Paano pa po sa panahon po ng Panginoong Jesus, napakalaki na po. Kaya ganoon na lang po ang pag-ibig ng balong yan sa ating Panginoon dahil kaya niya pong ibigay ang kanyang sabi nga po buong ikabubuhay, ibig sabihin po baka po pwede na niya ibili ito ng kanyang makakain sa pang isang buwan o magamit niya po ito sa panghanap buhay. And nga po, yung isa naman po na ayaw ng ating Panginoon, katulad nga po ng ginawa ng mayayaman na siguro po nung araw, iba po yung hulugan ng pera, iba po yung lagayan ng mga handog. Siguro po ang mga hinahandog po nila ay yung mga hindi lang po nila nagagamit, yung mga bagay po na hindi na nila kailangan, yun po yung dinadala nila sa templo. Doon po hindi nalulugod ang ating Panginoon. Kaya nga po dito po sa mga binabasa natin sa tithes po, napansin ko po, sa Lucas lang po, wala pong pangako ang Panginoon na gawin mo ito, ipagkakaloob ko sa iyo o sasagana. Kasi po dito sa balong ito, ginawa na po niya, hindi niya po pinababayaan yung balong iyon dahil nga po sa pananampalataya niya. Nakuha niya po na, ibinigay na po niya yung binigyan na po siya ng sapat na kakayanan, kabuhayan, dahil nga po sa pananampalataya niya sa Panginoon. Ganoon na lang po ang pag-ibig ng balo. Sana nga po sa atin, hindi naman po sinabi ko na ibigay niyo po lahat. Yung inyong ang sinasabi lang po dito, paano po ba tayo nagbibigay? Ito po ba ay may pagmamahal sa Panginoon? Ito po ba ay may pagtitiwala na tayo nananampalataya na lahat po ay sa Kanya galing? Yun lang po. Mga minamahal, tayo po ay dumako sa ating sama-samang pagkakaloob sa ating Panginoon bilang isang iglesia. Ang may akda po ng pagbibigay ay ang ating Panginoon Diyos. Siya ang nagbibigay at patuloy na nagbibigay dahil po sa dakilang pag-ibig at pagsamba sa Kanya. Tayo po ay sama-sama at sabay-sabay na mag-alay ng ating mga ikapu at kaloob na mayroong kagalakan sa ating mga puso. Mga kapatid, yung mga bibigay po, pwede na po maghulog po sa ating opening box po. Dito po ang entrance po.
akin na po, samahan niyo po akong manalangin. Panalangin po natin ang mga kaloob at ika po. Manaming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sinasamba ko po namin, pinupuri sa umagang ito. Ama, muli po, maraming salamat sa aral na itunuro mo na isa sa pinakamahalagang gawain. Bilang aming pananampalataya sa iyo na ikaw po ang nagbibigay ng lahat ng aming mga pangangailangan. Maraming salamat po sa aral na ito na nawa nga po ay patuloy namin ito na alalahanin bilang pananampalataya nga po na kayo ang sa inyo lahat nang gagaling, Ama. Maraming salamat po, Ama, sa mga kalakasan na pinagkakaloob mo sa amin dahil nga po sa aming mga hanap buhay na nagagamit namin ito na patuloy namin na nagagawa ang mga bagay na upang kami nga po ay makapaghanap buhay, Ama. Maraming salamat po, Ama, sa muli sa pag-iingat nyo, sa pagbibigay ng mga pangailangan namin at dinadalangin po namin, mga Ama, dinadalangin po namin na mga kapatid po na naghahanap pa po ng trabaho. Dalangin po namin na kayo nga po ang magbigay sa kanila ng naayon po sa inyong kalooban na trabaho dahil ang trabaho nga po ay minsan nga po ito ay minsan ay nakakapalya po kami sa paglilingkod, sa pagsamba. Kaya nawa po dalangin namin na bigyan niyo po sila ng sa pagtatrabaho na hindi po makakasagabal sa aming gawain sa iglesia, Ama. Maraming salamat po, Ama, sa pagbibigay ng lahat ng mga pangangailangan sa kagalingan, Ama. At tinadalangin din po namin na mga maghahawak po nito na nawa nga po ay pagkalooban niyo sila ng karunungan na nawa nga po ito ay magamit lamang po na dito sa ikakaayos po at ikalalago ng aming iglesia, Ama. Muli po, maraming salamat, Ama, sa inyo ang papuri at pagsamba sa tanging pangalan na nag-iisa namin Panginoon, ang Panginoong Hesus. Amen. Para po sa magdaraos ng karawan ay kay Brother Adriel Arambulo po, happy birthday sa April 25. Ay, wala. May karagdagan pa pong announcement para po sa mga nag-aaral ng SO. Wala po daw munang SO ngayon. Resume na lang po sa next Sunday sa April 27. Salamat po. Okay po, mga kapatid. Sa next Sunday po, mga kapatid, last Sunday na po, mga kapatid. Kaya ano po ang ginagawa natin kapag huling linggo? Potluck. Ano po, yung pagkain nyo, kakainin namin. Po. Ayun lang po, paalala. Maraming salamat. Meron pa po si Ate Nancy. Magandang tanghali po mga kapatid. Maiksing announcement lang po. Sa ngalan po ng Children Ministry, nais po naming ipabatid sa mga magulang po na may mga anak sa ating Sunday School, Level 2 and Level 3, na magkakaroon po sila ng activities ngayong darating na Sabado, April 26, sa oras po na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ang layunin po ng activity na to ay maturuan po ang ating mga anak ng mga simpleng household chores. Ma-develop po sa kanila yung pagtutulungan kasi by group po ito, and matuto po silang maging independent sa pamamagitan ng mga simpleng gawain. Halimbawa po pag simpleng luto, pananahi, pagtutupi, paglilinis, paghugas ng pinggan, at marami pa pong iba. And bilang batang Kristiyano, nais po nating ma-develop sa kanila ng higit yung pagmamahal sa kanilang mga magulang sa pamamagitan po ng pagtulong sa mga simpleng gawaing bahay. At kaya naman po, sa ating mga magulang na may mga anak po sa level 2 and level 3,
inaasahan po namin ang inyong pagsuporta sa gawaing ito. Sa pamamagitan po ng paghatid sa ating mga anak dito po sa ating church at gayon din po sa pagsundo. Pero sa mga bata po natin na taga Lakeside, si Pastor daw po ay susundo sa may court po sa oras po na 8:00 ng umaga. Paalala rin po pala sa mga Sunday school teachers and assistant, may meeting po sa level 2 na room. Salamat po. Karagdagan din po pagbate. Sorry, nalimutan. Meron din pong magdiriwang ng kaarawan, April 25, si Kuya Lito Goli po. Happy birthday po, Kuya. Yun. Hello po. Announcement naman po for young adults, singles na 21 to 35 years old po. So, today na po yung aming kape session with elders. Ito po yung fellowship for young adults transitioning to adulthood wherein may focus topics po siya. So, today po siya, April 20, 1 p.m. So, ngayon po yung first session with elders focusing on discipline, planning, and finances to be led by Elder Ronald Canlas. So nawa po ay makadalo yung mga young adults dahil for sure po ay maraming matututunan at maraming kape. So another announcement naman po for ICYC delegates. So yung mga kasama po sa ICYC, don't forget daw po to bring plain black shirt, round neck, on April 27, next Sunday po ito. So yun. Upon submission daw po, palagay na lang po ng names dun sa shirt. Yan po. So another announcement po, from dance ministry naman po, ito po ay bilang pagkilala po sa mga naglaan ng oras at lakas sa training ng dance. Nagsimula po ito last year. So, ang aming ministry po ay naghanda ng isang special number. Ito po yung mga kabataan na tumugon po sa aming announcement from last year. So, sila po ngayon ay yung mga nagtapos ng dance tambourine training. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah. Hallelujah. The one who made a way for us to triumph in your name. Oh,
Sige po, haba pong nag-ayos yung music team, tayo po'y pagpe-pray po natin yung may birthday. Si Kuya Lito. Kuya Lito Gole. Kailan po birthday niyo? Let's pray, ano? Pag-pray po natin kapatid. Marami po salamat sa iyo, Ama, sa araw na ito. At kami narito ngayon para ipagpasalamat yung nalalapit na kaarawan ng aming kapatid na si Brother Lito Gole. Ama, patuloy naming nilalapit sa iyo ang kanyang buhay. Batid mo po, Panginoon, yung kanyang pagsisikap na maging malapit sa iyo, Panginoon. Yung kanyang pagsisikap din na magamit yung kanyang buhay para makapaglingkod sa iyong gawain, sa iyong iglesia. Ama, patuloy namin dinadalangin na yung panibagong taon na ibinibigay mo sa kanya ay maging daan para patuloy niya makita kung ano man po yung iyong plano para sa kanya at sa kanyang pamilya at sa lahat ng kanyang mga hinaharap, Panginoon. Patuloy mong palaguin yung kanyang pananampalataya, patatagin ang kanyang pananampalataya at maging masikap po siya, Panginoon, na ipaglingkod sa iyo yung bawat araw na dumarating sa kanyang buhay. Salamat, Ama, sa araw na ito. Salamat sa pagkakataong ibinigay mo sa amin para makasama namin siya sa iyong gawain. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa iyo, sa pangalan po ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po. Happy birthday, Brad. Tayo na po idarako na sa ating closing prayer. Inanyayahan ko po yung bawat isa. Okay, let's pray. Ama naming nasa langit, muli po kami nagpapasalamat sa iyo sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon para muling makapakinig ng iyong salita. Salamat, Ama, sa aming pastor na si Pastor Arnel na iyong ginamit para magbahagi nito sa amin. At patuloy mo kami binibigyan ng malinaw na pandinig at pangunawa kung paano pa namin dapat ipamuhay yung mga salitang iniaaral mo sa amin o ibinabahagi sa amin, Panginoon. Patuloy na magamit namin ang lahat ng ito para patunayan namin sa iyo ang aming pananampalataya. Manampalataya kami dahil ito ay tinanggap namin mula sa mga kapahayagan mo. Manampalataya kami sapagkat alam namin may pangako ka sa amin, Panginoon. At kami ay patuloy na umaasa sa mga pangako mo na ito'y matutupad in your time, Panginoon. Ama, sa oras na ito, sa aming muling pag-iwahiwalay, patuloy po naming dinadalangin yung darating na isang linggo. Patnubayan po kami, unang-una po sa mga gawain na nakatakda namin gawin, yung mga prayer meeting, Bible study, at iba pang mga gawain sa loob at labas ng aming iglesia, yung mga team buildings, Panginoon, na kailangan po naming pagsikapan na maisagawa para ang pagkakaisa o karamaderi ng mga aming mga kasamahan sa iglesyang ito ay patuloy na umusbong at maging matibay. Salamat, Ama, sa araw na ito na sa aming pag-uwi. Ingatan mo po kami, samahan mo po kami, maging yung mga pamilya namin na nasa mga tahanan, bagamat sila nga po'y hindi pa lubusan nakakakilala sa iyo, ay patuloy ka pong gagawa ng paraan upang ang aming mga sarili ay maging mabuting patotoo ng iyong kadakilaan, ng iyong kabutihan, at ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Salamat, Ama. Ikaw lamang ang patuloy naming papurihan at maparangalan sa aming mga buhay. Gamitin mo nga po kami para sa iyong karangalan, sa iyong kadakilaan. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa iyo, Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Kristo Jesus at aming Panginoong Jesucristo. Amen. Mga kapatid, tapos na po ang ating gawain. Patuloy tayo po yung tayo at patuloy po tayong samahan ng banal na Espiritu at tanggapin po natin ang biyaya ng ating Panginoong Diyos. Marami po salamat. And ano nga ba? Alimutan ko na tuloy. See you next week.
Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Awitan natin siyang muli. Yes, Lord, you deserve the hallelujahs from your children. Amen. Hallelujah. Lord, I stand in the midst of the multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, we stand by grace in your presence, cleansed by the blood of the Lamb. By the blood of the Lamb, we are your children, called by your name. Humbly we bow when we pray. Release your power to work in us and through us, till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory revealed and worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. And every knee shall bow. Yes, Lord. And every tongue confess that you are Lord of all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the hallelujah, 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 hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. Hallelujah.
ng kabuyang sa pagdiriwang ng ika-26 na taon, magsisikap hanggang wakas. Hebreo Kapitulo 6, versikulo 11.